Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday morning mga lodi, no? So yun, grabe. Grabe yung mga news natin ngayon, matitinding adoption, matitinding mga tao ang nag-a-announce na mga lodi, grabe, no? Puro mga sikat na. Talagang putok na yung ating crypto ngayon. Pero kung papansinin nyo ang ating market, hindi ganun ka tindi. Pero sa tingin ko mga lodi, sabi ko nga sa inyo, itong guhit na to is June 1, mga idol, no? June 1. So sa tingin ko, itong ating market o ngayong week is boring week. No, magkakaroon lang tayo ng mga ganyan-ganyan lang, pwedeng gumanyan, maglalaro-laro lang yan. Pagdating ng June 1, diyan na tayo makakaranas ng movement na medyo mabibigat, mga idol, no? So ayun yung aabangan natin, yung mga movement na yon, mga idol. Pero ngayong week meron pa rin naman kahit papaano kasi meron tayong mga FOMC meeting na minute meeting, no? Pero sa tingin ko konti lang epekto nun. Mga idol, ang pinaka magdi-decide talaga dyan is yung candle ng month ng May. Mga idol, no? So doon natin malalaman. No? So bago tayo mag-start ng mga news natin, alam niyo na mga idol, palike ng ating video. No, like lang muna diyan mga lods. Pagbibigyan ko kayo mag-like at mag-subscribe. Bigop lang ang kape, ha? So, ayan, mga idol, no? So, umpisahan na natin sa news na to. Syempre, dahil umaga ngayon, ayan, medyo may almusal. So, kung naaalala niyo yung dinner with Trump, no? So, ito, basahin natin to. A Trump meme coin holder who bought around 300,000 pesos, dollar pala, $300,000 worth of token to attend Trump's crypto dinner called the Food Trash, no? So, yung trash daw ng, yung trash, malinat, wala tuloy ako sa ano eh. May sinabi kay si Boss dumating na daw yung plaka ni Rocket eh. So, ito, tinawag niyang trash yung pagkain doon sa event na yon, no? He called the food trash and the speech bullshmick. No, ayan, no? Sabi, saying even McDonald's would have been better. Kasi mga idol, no? Ayun lang, no? Kumbaga, makain lang sila. Tapos dumating si Trump, tapos nagsalita lang ng konti, hindi man lang binanggit yung Trump coin. Ang sinabi ni Trump pa rin yung adoption sa crypto. So nagpunta sila doon dahil meron silang hawak na Trump coin, malaking sila yung mga wheels ng Trump coin eh. 'Di ba? Kaya nga sila nagkaroon ng chance na makipag-dinner kay Trump. Kaya lang wala namang binanggit si Trump tungkol sa Trump meme coins. 'Di ba? Tapos ito lang yung pagkain na binigay sa kanila. So overall, disappointed yung mga nagpunta doon sa Trump dinner ng meme coins, mga lodi, no? Kasi at least nakita niyo si President Trump, 'di ba? Yun lang yun, mga lodi. At sa tingin ko naman si Trump, kasi yung Trump meme coin, medyo hindi niya naman talaga, malamang yung mga tauhan niya lang talaga yung na gano'n yan. Nagpo-focus dyan. Pero si Trump, mga idol, bilang isang tao, ang daming problema niyan, mga lodi, bilang isang presidente, ang dami niyang inaasikaso. So malamang hindi na talaga sila maasikaso niyang malapit. Kung ano lang yung nabigay sa kanyang sabihin, o kaya kung ano lang yung nabanggit sa kanya ng PA niya o nung kasama niya, Mr. President, ito kasi ang mga yan, ganyan kasi ang mga yan, no? So, ganun ba? Okay, bumili pala sa crypto pala to. Ganun, okay. Okay, crypto, ganyan, bilanggit niya yung crypto. Hindi niya masyado nasabi yung Trump. No? So, na-disappoint yung mga sutoy na whale. So, ayan, mga lodi, no? Grabe. Kakainis yun, sabi nila, no? Mas masarap pa daw yung tsaka yung food daw, trash daw, mga lodi. So, ang laki, magkano kaya binudget ng Trump diyan sa dinner na yan, mga lods, no? Montinipid sila. So ito naman, mga idol, sa Cointelegraph to galing. Sabi niya dito, Trump media plans to raise 3 billion to buy Bitcoin and crypto, marking the biggest political back push yet to make the US the crypto capital of the world. Sabi ng Cointelegraph, pero pinabulaanan niya ni Trump.
mga lodi, no? Pinabulaanan niya yan. Ito, sabi dito, update. Pero ang nagsabi rin sa Telegraph din. Sabi niya, Trump media denies the report saying the company is raising 3 billion to buy Bitcoin in crypto. Saying the publication has dumb writers listening to even dumb sources. Dumber sources. So, okay maniniwala. So, parang nako, sino kaya nag-push nitong nag-ipon sila ng 3 billion para bumili ng Bitcoin. So, ngayon, nabara tuloy sila. So, parang naging negative tuloy ito sa Bitcoin kasi parang nagsisinungaling sila para ma-push lang yung agenda nila, di ba? Parang ganun. So, medyo nag-negative tuloy. Pinabulaanan mga lods Ang lupit ng words na yun, no? Pinabulaanan. Yan, sino kaya nakaisip nun? Ayan. Ayan tayo dito kay Conor. Ito yung sinasabi ko, mga lodi, no? Sabi dito ni Conor McGregor, I have learned from the events this week that not all blockchains are actually decentralized. Sabi niya, so talagang mapaghahalata mong baguhan lang si Idol pagdating sa crypto, di ba? A lot of people are telling me, malamang nasa tabi niya dyan, mga Bitcoin Maxi. A lot of people are telling me that Bitcoin and Ethereum are the only truly decentralized networks. Oh, di ba? Dun pa lang mali na agad kasi silang dalawa lang ba yung decentralized? Syempre, dun pa lang mali na agad, no? But sabi niya rito, the US government are going to buy XRP, Solana, and ADA. Or yung Cardano. Give me your thoughts. Sabi niya ganun, mga idol, no? So, kailangan pa ni McGregor ni Conor, ano niya, palayo niya? The Notorious. Kailangan niya pa ng medyo malalim-lalim, no? Na pag-aaral pagdating sa crypto bago siya magbitaw ng malaking pera. Mga idol, no? At alam niyo naman to si Conor McGregor, mga lodi, medyo tatakbo atang presidente to sa kanilang bansa, sa Ireland. No, sabi niya, alam ko may nabanggit siya. Alam ko may mga napupush na ganong news na wala tuloy. Basta yun, alam ko tatakbo daw to Mga lodi, presidente ng di umano yun, wala, hindi pa sure. Hindi pa sure, no? Grabe. Kumbaga nagdalawang isip na agad siya sa Bitcoin at sa Ethereum. Although goods naman yan, kaya lang kasi kung mag-i-invest ka sa future, di ba? Siyempre, ikaw na bahala dyan mag-research, mga lodi. Mamaya na natin i-push yung sa atin dyan. Pero ito na muna. Di ba? Kilala nyo na siguro si James Wynn. Ilang beses na natin tong in-update yung kanyang trade. Di ba? Na dalawang talo. Pero panalo daw siya ng mga nauna, mga lodi, no? Ayun yung sinabi nila, no? Tsaka, basta, kumbaga, bago na announce yung mga talo niya na yun, mayroon na siya daw mga malalaking panalo. O ngayon, sabi dito ni James Wynn, Bitcoin is about to explode. No? 40x Bitcoin whale James Wynn claims that Bitcoin is about to explode, which is pwede naman hanggang saan, no? Sa tingin ko 150, 180 hanggang 200 siguro kung matindi talaga yung mangyayari. Hanggang doon pwede yan, mga idol. 2x, no? From now, pag 2x from now, ano lang yun? 200 something. O, tama ba? 1x lang ba yun? O 2x ba? 300? Di ko sure Basta mga ganun. Di ba? O, ito naman sa ating mga, kilala nyo na siguro to kung kayo ay nagki-crypto. Si George at si Altcoin Daily. Di ba? So, ito mga Bitcoin Max ito, mga lodi. Kasi ito yung mga OG na to Mga OG to, mga idol. Sila yung mga nauna na tumangkilik sa Bitcoin. Kaya halos lahat ng portfolio nito, 80 to 70% is Bitcoin. 'Di ba? At syempre, ayaw nilang masapawan ng mga coins nilang yung Bitcoin ng ibang mga coins. 'Di ba? So eto kumbaga mga ano pa to mga Maxi pa yung nag-predict kung ilan yung magiging price ng
XRP. So, pakinggan natin. XRP has survived many cycles, never been a better landscape. Solana has survived multiple cycles. Sui has a great team, great fundamentals. Let's just take XRP. Price outlook for XRP in 2025. And let me preface by saying, well, let's just say Bitcoin has at least a 1.5 to 2x maybe left in it. Ethereum could be 3 to 4x, with XRP around $2 today. 5x? $10 per coin? Is that possible? Yeah, I think so. I realistically think XRP will be between $8 to $10. And considering it's 250, so that's only a 4x. But I certainly think that's possible. I think there are people that think it could go higher than that. But yeah, I think that's actually pretty conservative, $8 to $10. I think. So, conservative prediction nila, $8 to $10. Yung bullish, di natin alam kung ilan, no? Kasi si Da Vinci nga, yung pinaka-ayaw sa XRP, di ba? Ang pinaka-conservative niya, $24. Yeah? Pero ako, pinaka-conservative ko, wala. Di ko sasabihin. Wala. Pero, eto mga maxi na to, ha? Pero, ang conservative nila is 8 to $10, no? So, kung ikaw, meron kang 1,000 XRP, which is magkano ba yung 1,000 XRP ngayon? Check lang natin, ha, mga lodi. Pag 1,000 XRP ka na, isa ka ng fish, eh, di ba? Tama ba yun? So, 100,000. So, kung 5x to, pwede kang magkaroon ng 1M. Mahigit, no? 1M mahigit. So, sabihin natin nga, basta ganun, 1M mahigit, mga idol, no? Oh. 1.1, mga ganun, no? So, magiging milyonaryo ka kung meron kang 1,000 XRP na nagkakahalaga ng 126,000 today, mga idol. So, ganun yung tingin natin. Pero, paano kung hindi lang 5x? Paano kung nag-10x or nag-20x yung ating XRP? Ano nga mangyayari? Di ba? Ganun. So, sa prediction ng price sa XRP, ako hindi talaga ako masyado nagpipredict ng price mismo, no? Pero kung ako lang ang kasi dati yung sinasabi ko kasi medyo malayo yung gap eh. Ang sabi ko nung kasi dati, hindi naman siya prediction. Ang sabi ko lang, okay lang sa akin kung umabot ng ganun. Sa akin ang sa akin is 11 to $30, no? Ganun yung aking naiisip. Sana umabot ng ganun. Request yun, hindi yung prediction, mga lodi, no? Pero kung hindi man, okay lang mga idol, kasi ang plano naman natin is long term. Lalong-lalo na sa XRP na ano ba tawag yun? Ang hirap banggitin, ha? Deflationary yung coins na yon, mga lodi. Ibig sabihin, fix na yung price niya. Actually, lahat halos ng mga nasa ISO token is mga deflationary token, no? Ibig sabihin, fix na yung kanilang mga price, no? Kunyari, yung XRP, meron lang siyang 100 billion. Yung Quant, meron lang siyang 14 billion ata. Nakalimutan ko na. Basta ganun. XLM, mga nasa kumbaga, fix na yung price nila. So, once na nababurn na uubos, hindi na siya nadadagdagan, no? Ganun din naman si Bitcoin. Ang mamamine mo lang 21 million. Pero, hindi pa na mamine lahat, mga lodi, pwede pang i-mine, no? Yung iba kasi may unlimited supply. So, medyo rin yun. Tignan nyo rin yun kapag nag-i-invest kayo sa mga coins, no? Kung gusto nyo ng mga fixed supplies lang o unlimited supply, mga lodi, no? So, ito naman. XRP, 24 hours trading volume increase 41% to 2.13 billion, no? Kumbaga tumaas yung trading volume ng XRP, mga idol, kasi bakit kaya, no? Ito, tingnan nyo to, bukod dito sa trading volume na 2.13 sa UAE, mga lodi, no? XRP tokenization UAE platform, why it's super necessary? Just look at this daily volume just today, 6.2 billion, mga idol, no? So dito 2.3 billion, dito naman 6.2 billion sa UAE pa lang platform yan, mga idol, no? Kasi nga, bakit kaya sa UAE ang bigat, mga lodi? Kasi syempre, mga idol, eto na. Dubai launch real estate tokenization platform on XRP Ledger. So ang napili nila is yung XRP, yung XRP Ledger.
gamitin sa 16 billion nilang platform na na matindi, mga lodi, no? So dito i-explain natin. Sabi dito ni John Square, why did Dubai choose XRP over Bitcoin tokenized 16 billion in real estate, no? Ayun yung napili ng ng Dubai eh. Mga lodi na gamitin yung kanilang 16 billion real estate sa XRP ledger nila, tokenized rate. Yan, kabali-baliktad na yung words ko, mga idol. No? Bakit daw XRP napili, no? Sabi niya dito, spoiler, it's not hype, it's brutally efficiency. No, ano ba yung mga reason? Syempre, speed. Transaction cost na napakababa. Alam niyo naman yung speed ng XRP. Mga idol, 3 to 5 seconds lang. No? Tapos yung transaction fee halos libre lang. Scalability, sustainability, institutional friendliness. Oh, ayan real world use case. In short, Dubai choose XRP because it's fast, cheap, scalable, energy efficiency, and institution ready. The future of real estate isn't mined. It's tokenized, mga idol. So, grabe, nauna na yung Dubai. Nauna na sa lahat, mga lodi, no? So, grabe. Ito yung pinakamalupit na news natin ngayon, mga lodi, no? Bukod sa susunod natin, kaya lang medyo negative kasi yung last news natin. Pero, hindi ko na sana isasama eh. Kaya lang, syempre, ang news natin is trending news at crypto news, no? So, eto, goods na goods sa atin yung mga news na to sa XRP. Syempre, di ba? Adoption, siguro susunod na yung mga ibang bansa dyan, no? Nagagawin din nila yan. At once na, sabi ko sa inyo, yung June, yung June natin, malapit na yan. Baka itong June to December, basta June to December, mga idol, medyo malupit na mangyayari, mga lodi, no? Kaya huwag kayo magpapaiwan, mga lodi, bodega lang ng bodega. Ayun lang sa akin. So ito, mag-news tayo ng medyo last, pero wala, ito talaga eh. Medyo dito tayo magtatapos na news, no? Pag pumunta tayo dito sa BRICS news, mga idol, may kita nyo dito, kasi alam nyo ba na na-restrict tong BRICS news kasi grabe yung mga news nila, lalong-lalo na sa mga war, sa mga conflict ng bawat bansa. So eto, no, mainit ngayon sa news dito si Putin, mga lodi, no, yung kanyang pagigera sa Ukraine, bato ng kung ano-ano. Talagang sabi nga ni Trump, 'di ba, galit na siya, hindi niya alam kung ano nangyari dito kay Putin. So hindi makaganti ngayon yung Ukraine. So ngayon, eto na. The war in Ukraine is escalating to its maximum. So NATO will no longer restrict Ukraine from long-range missile. Kasi naka-restrict yung Ukraine, mga lodi, bawal yun, sabi ng NATO. Pero ngayon, tinanggal na ng NATO yung restriction na yun. Germany lifts all range restriction on long-range weapons supplied to Ukraine. German Chancellor Merz, sabi niya, there are no longer any range restriction on weapons supplied to Ukraine, neither by British, nor by French, nor by us, nor by the Americans. That means that Ukraine can now defend itself. Kasi kawawa sila, mga lodi, hindi nila ma-defend yung sarili nila. No, including, for example, by striking military position on Russian territory until a certain point it could not do this. Sabi, mga idol. No, so umiinit kumbaga, medyo nagiging marahas na yung nangyayari sa kabila, mga lodi, Ukraine and Russia. So once na makialam yung NATO dito, nako, medyo hindi natin alam kung saan naabot to, mga idol, no? Tas ang dami pa ngayong news sa Facebook na yung tawag dito monkeypox, no? Tapos after ng monkeypox, nag-report na naman na meron na ring dumadami na mga COVID cases. Nako, mga idol, sana naman wag mangyari yung mga ganun, no? Dahil magbubulran tayo, hindi tayo pwedeng ma-distract ng mga ganun, mga idol, no? So ganun lang yung news natin ngayon. Sana magtuloy-tuloy lang yung good news, mga lodi. At ang swerte natin, magtuloy-tuloy. Kanina bumili kami ng short sa
sa ukay-ukay may lamang pera. Yung bulsa, mga lodi, isang sign. 5U1 nakita namin. Pero 5U1 38 pesos lang pala yun. No? Ayan, original yan ko eh. No, so ayun. Ayun lang yung ating news ngayon. Sana na medyo na-enjoy nyo pa rin, lalo na si Conor McGregor at si James Wynn. Ayan, no, yung mga news natin tungkol kay Trump at sa ating XRP. At syempre, yung news natin sa Ukraine at sa sana hindi matuloy ito, mga idol, no. So mamayang gabi, alam niyo na, mamayang gabi doon tayo magbabasa ng mga comments at sana mag-like kayo ng video natin. Yung mga wala pang crypto exchange diyan, nandiyan yung BitGet natin sa description. Register kayo. May nag-comment sa akin, nagtatanong kay Jeblo, ano nang gagawin kapag nandun nakapag-deposit na ako ng $50 sa aking tawag dito, BitGet. Ikaw, idol, ano bang gusto mong gawin? Gusto mo bang bumili sa spot? O gusto mo bang mag-trade? 'Di ba? Kapag gusto mo mag-trade, kailangan nasa spot ka, no? Yung pera mo nasa spot. So, kunyari, ito yung asset mo, 'di ba? So, yung pwede kang yung asset mo, pwedeng nasa spot. Pag nasa spot, ayun yung bumibili ka ng mga token, bibili ka ng XRP, ng BONK, o kung ano-ano man gusto mong bilhin diyan. At kapag nasa futures naman, ayun yung trade mo. So, ito yung trade natin. Ito yung margin natin kasi 3,000 eh. No? 3,000. Pero ang unrealized PNL natin is nasa 11,000. No? Ayan yun, mga idol. Kung panalo, margin 3,000, panalo 11,000. So, dito yan. Nasa spot ka ba? Sa future ka ba? No? Linawin mo, idol, kung saan mo gusto pumunta. Yun yung mga nagtatanong sa akin sa GC. Ay, sa GC tuloy, sa PM. So ayun mga idol, mamayang ulit gabi, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Love na love ko kayo lahat. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clovy TV and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. And Kuya, oh dang it! Okay, I was pull a prank on my dad, Papa. Never mind, Kuya placed the ice. So bye.